Tinalakay ng mga foreign minister ng European Union sa kanilang pagpupulong sa Brussels ang panukalang palawakin ang Operation Aspides. Ang Operation Aspides ay isang naval mission na orihinal na nakatutok sa seguridad ng international shipping sa Red Sea. Inilunsad ang misyong ito noong February 2024 bilang tugon sa mga pag-atake ng Houthi rebels sa mga komersyal na sasakyang pandagat. Ngayon pinag-iisipan ng European Union na palawakin ang operasyon hanggang sa Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Naging sentro ito ng tensyon matapos ipahayag ng Iran na posibleng isara ang Strait of Hormuz bilang ganti sa mga pag-atake ng United States at Israel. Simula noon may mga ulat na ng pag-atake sa ilang mga sasakyang dagat sa rehiyon na nagdudulot ng pangamba sa seguridad ng pandaigdigang kalakalan at supply ng enerhiya. Kinupirma ni German Foreign Minister Johann Wadephul na kasama sa mga tinalakay sa pagpupulong ang posibleng pagpapalawak ng misyon. Ngunit nagpahayag siya ng pagdududa sa panukala at sinabing hindi sasali ang Germany sa naturang operasyon. Hindi pa aniya malinaw kung may agarang pangangailangan para sa ganitong hakbang. Nananawagan din si Wadephul sa United States at Israel na linawin ang kanilang mga layunin at plano sa digmaan laban sa Iran. Samantala lumalakas ang panawagan ng Washington sa mga kaalyado nito sa Europa at Asia na tumulong sa pagprotekta sa Strait of Hormuz. Nauna nang hinimok ni US President Donald Trump ang mga bansa tulad ng United Kingdom, France, China at Japan na magpadala ng mga sasakyang pandagat upang siguruhin ang kaligtasan ng mga shipment ng langis. Sa kabila ng mga pagsisikap ng iba't ibang mga bansa na ma-stabilize ang supply ng langis, nananatiling mataas ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Lumagpas na sa $100 kada bariles ang presyo ng langis na nagdudulot ng pangamba sa posibleng pagtaas ng inflation at paghina ng ekonomiya sa ilang bansa. Ayon naman kay US Energy Secretary Chris Wright, may posibilidad na matapos ang digmaan sa gitnang silangan sa loob ng mga susunod na linggo. Gayunman nananatili pa ring walang kasiguraduhan ang sitwasyon sa rehiyon at hindi pa ganap na nabubuksan ang mga ruta ng langis, kaya inaasahang magpapatuloy pa ang pangamba sa pandaigdigang supply ng enerhiya. Raven Campos, humahataw sa balita ngayon.